Mga Lods, ang the beginning after the end side story ni Jasmine Flamesworth, na ngayon, simulan na natin ang chapter 6 hanggang 10 ng manhwa na ito. Mga Lods, nga pala sa naghahanap ng Season 7 is there's no official Season 7, for the TBATE manhwa, ito po totoo Lods, baka light novel po yun Lods, gina-recap nila, wala pong image ang yun, hehe, puro narration lang po. Sana po nauunawaan niyo po paliwanag ko Lods, hehe. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat. Without further ado, simulan na natin mga Lods. Sa pagsisimula ng kwento mga Lods, si Jasmine ay nakaupo habang gulat na gulat sa sinabi ni Tristan. Si Jasmine daw ay isang wind mage. Naputol ang pag-iisip ni Jasmine nang ang ama nila ay nagsalita na, Tristan, meron ka parent masamang habit sa pagbibiro. At sinasabi ko sa'yo na walang wind mage sa pamilyang ito. Habang sinasabi ng ama nila iyon ay makikitang ang matinding aura niya na galita sa sinabi ni Tristan. At si Tristan naman ay patuloy niyang hinahamon ang kanayang tatay, sabay turo kay Cassian at sinabi na, o talaga ba? Bakit sabi-sabi sakin ni Cassian meron daw? At tila nagulat si Cassian sa ginawa ni Tristan. At nagkaroon na ng mat-ending tensyon sa gitna ng reception sa pamilya ng Flamesworth. Si Jasmine habang nakayuko at tahimik lang kinikimkim ang kanyang galit. Sa gitna ng mga bulungan, si Tristan ay nakangiti pa rin habang nakatingin kay Jasmine. At biglang sumabong ang matinding aura ng kanilang ama at sinabi na si Jasmine ay hindi wind mage. Tristan, bawiin mo sinabi mo. At makikita natin si Jasmine ay nanganginig, ay tila hiyang-hiya at nagpipigil ng galit habang sa tabi niya ang mga tao ay nagbubulungan at sinasabi na may wind mage daw. Habang si Tristan ay patuloy niya pa din na Inasal ko, asa! Habang may hawak ng basong may wine at tumatawa. At lumingon kay Jasmine sabay sabi na, o Jasmine, ikaw ang pumutol sa napakahabang linya ng mga fire mages sa ating pamilya. Hindi malinaw kung sinusubukan ba ni Tristan si Jasmine, pero at hito na nga mga Lods, si Jasmine ay nag-unleash na ng napakalakas na bug zone ng wind magic. Gulat na gulat ang mga tao sa paligid ni Jasmine nang makita ang nag-umapa na wind magic na galing kay Jasmine, kahit na mga kapatid niya ay gulat na gulat sa nakita nila, lalo na si Tristan. Sa gitna ng matinding revelasyon at kaguluhan ay biglang umapaw ang matinding mana ng kanilang ama at matatag na sinabi, kahit galit na galit ngunit bakas ang matining pagtitimpi at winikang, sa tingin ko simulan na natin ang reception. At lumipat ang eksena sa labas ng pagtitipon, makikita natin ang mga Nobel ay naglalakad habang nagmamaritisan. At si Jasmine naman ay palingon-lingon, tila may tinatagwan at biglang may humawak sa kamay niya at makikita natin ang kanilang ama pala iyon at sinabi na, saan ka pupunta Aber, habang hawak-hawak ang kamay ni Jasmine ng napakahigpit at si Jasmine naman ay hindi makasagot ng maasyos sa tanong ng kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na matapos mong ipakita ang wind magic mo sa harap ng tao at pinatunayan pa ng salita ni Tristan, sa tingin mo saan ka pupunta? Wala kang takas ngayon Jasmine. Saglit lang aking ama, kailangan ko lang mag-isip-isip kahit sandal. At sinabi ng kanyang ama na walang oras para ganyang palusot, kailangan mong humarap sa mga tao at sagutin ang mga tanong nila sayo. Bilang tumaas ang boses ni Jasmine at sinabi na ikaw ang humarap sa kanila at sabihin mo na ang bunso mong anak ay isang loser at palpak sa pamilyang Flamesworth. Ang ama naman ni Jasmine ay hindi nagustuhan ang mga lumabas sa bibig ng kayang anak at sinabi na saan mo natutunan ang magsalita ng gayang ha. Hawak-hawak ang kamay ni Jasmine ay tila hindi din napigilan ng ama niya na saktan ng kanyang anak, lumabas ang kunting fire magic sa kamay niya. Kalalaking tao sinasaktang ang anak, bading. Kalalaking tao, puro sadpos ang timeline. Bading. Inalis ni Jasmine ang kayang kamay sa pagkakahawak ng kanyang ama at tila mapapaiyak na nang masilayan na ang kanyang braso ay napaso ng sarili niyang ama ng fire magic nito. At sinisipa ng kanyang ama si Jasmine na hindi mangyayari yun kung pumayag lang siya sa gusto nito, at napahawak ng ulo ang ama niya at dagdag na winika nito na, tal, iyan mo yang napaso sayo upang hindi nila makita at bumalik na tayo sa reception venue. At siguraduhin mong sasabihin mo sa kanila lahat. At biglang tumakbo si Jasmine papalayo sa kanyang ama. Habang tumatakbo si Jasmine papalayo ay tumutulo ang kanyang luha at napawika na, ayaw ko sila makita. Napalinggan si Jasmine sa kabilang panig nang may nagsalita, hinahanap mo ba ako o tinatagwan mo ako Jasmine?
Si Hester pala ang nagsasalita na iyon meho hindi nakilala ni Jasmine. Winika ni Hester na nakita ko na nagsimula na ang reception, andito ka ba para sunduan ako o tulad mo lang din ako na tumakas sa reception. At napayuko si Jasmine at sinabi na yung pangalawa mo talagang sinabi, ganun din ang ginagawa ko. Niyaya siya ni Hester na umupo sa tabi niya at umupo naman si Jasmine sa tabi ni Hester. Sa isip ni Jasmine na si Aunt Hester niya ang kagalang-galang na royal guard ng kanilang pamilya ay lagi na lang nag-iisa. At naputol ang pag-iisip ni Jasmine nang nilamag siya at napabahing at napansin ni Hester ito at nag-unleash si Hester ng flame magic at nagulat si Jasmine nang makita ito. At nagpasalamat kay Hester. Makikita natin na hindi na nilalamig si Jasmine matapos mag-unleash si Hester ng flame magic. Biglang nagseryoso ang tuno ng pananalita ni Jasmine at yumuko at sinabi na sa tingin ko narinig mo na ito na isa akong wind mage at hindi fire mage. Napatingin si Hester kay Jasmine at napahawak ng ulo at napabuntong hininga at si Jasmine naman ay napatahimik. At biglang tumawa si Hester at sinabi na sana nakita ko ang mukha ng aking kapatid. Nang nalaman niya iyon at nagulat naman si Jasmine nang tumawa si Hester, dagdag pa niya, yan ganyan sigurado ang reaksyon ng aking kapatid. At nagalit si Jasmine, walang nakakatuwa Aunt Hester, at tumigil na sa pagtawa si Hester at sinabi na ay oo nga pala mga oo ang mga Flamesworth. At hindi naman kais katapusan ng mundo kung iba ang magic element ng isang Flamesworth. Tumayo si Jasmine at sumigaw na hindi mo nauunawan ang pagiging fire mages ng Flamesworth ay isang malaking karangalan at ikaw Aunt Hester ang dami mong mga achievement, napaika naman si Hester, lahat naman kaya gawin iyon. Umupo uli si Jasmine at nakinig sa sinasbay ni Hester na siguro nasabi ng mga magulang mo na sayo ang mga achievement ko at mga connection ko sa royal family, pero nasabi din ba nila ang mga paso at sugat ko na nakuha sa pagkuha ko ng mga achievement? O nasabi din ba ito ng mga kapatid mo? Napayuko na lang si Jasmine. Napatanong na lang ulit si Hester ng ilang son ka na nga Jasmine, 14. O 15. Pwede ka na pumasok sa agency. Dagdag pa niya na si Tristan na kapatid niya ay tulad niya din dati na umalis dito. Tulad mo na mabait na bata si Tristan, dati same age kayo at dahil sa inyong ama ay tila nalumag si Tristan sa training. At nung umalis na siya dito nang muli ko siyang nakita ay hindi na siya munting bata at nilamon na siya ng mga paniniwala ng pamilyang ito. At puro na lang laban sa nasa isip niya. At tinanong niya si Jasmine na sa tingin ba niya ang mga magulang niya ay natuto na sa pagkakamali nila kay Tristan. At paliyang ito ay may masamang habit na pinipilit nila ang mga sarili nilang mga anak ay higaitan pa ang kakayanan nila. At sa edad ko na ito marami na akong natutunan sa mundong ito, pero sa pagtratrabaho ko dito sa royal family nakita ko paano ay cultivate ang mga bata may value upang maging mas malakas at dito ko lang nakita ito sa Flamesworth family. Value ay napakabaluktot. At habang pinakikinggan ito ni Jasmine ay napayuko ito. Habang tinatanong ni Hester kung nakikinig pa ba si Jasmine at patuloy na nagsasalita si Hester na kung hindi siya sinilang sa pamilyang ito ang paghihirap at talento niya ay hindi makikilala at ipagdiriwang, napaikom ng kamay si Jasmine nang narinig niya lahat ng sinabi ni Hester. Tumulo ang luha ni Jasmine habang sinasabi ni Hester na huwag mong hayaan ang iyong mga magulang ang magdikta bilang kung sino ka sa pamilya mo. Ang important ay kung sino ka sa sarili mo. Habang nag-uusap sina Hester at Jasmine, nakikinig si Senior sa likuran. Lumipat ang eksena sa library ng Flamesworth. Makikita si Jasmine na nag-iimpake ng mahahalagang libro. Patuloy sa isip niya ang mga sinabi ni Hester at makikitang malungkot siyang nag-iimpake. Pero mga lords, may isang kataga si Hester na hindi ko makakalimutan. Ito ang sinabi ni Hester, after all, no matter how hard a bird tries to swim, it will never impress a fish. Ang angas di ba mga lods? Biglang bumukas ang pinto at nagulat si Jasmine. Si Senior pala iyon at sinabi niyang pinababalik na siya ng kanilang ama sa party. Kitang-kita na itinatago ni Jasmine ang kanyang mga gamit. Papalapit si Senior ngunit huminto at tiningnan siya ng malumanay. Itinuro niya ang mas maayos na daan patungong Etiston City at nirekomenda ito. Gulat na gulat si Jasmine sa biglaang tulong niya. Tinanong ni Jasmine kung hindi ba siya pipigilan sa balak niyang pagtakas. Sumagot si Senior matapos mag-isip, sinasabing hindi madaling pasanin ang expectations at responsibilidad ng kanilang pamilya, lalo na dahil may fire affinity siya na kayang protektahan ang sarili niya. Sinabi rin niyang huwag mag-alala si Jasmine dahil iba ang sitwasyon niya.
Inabot ni Sinir ang badge ng kanilang pamilya at sinabi na maraming pintuan ang magbubukas para sa kanya at kailangan niyang magmadali. Kinuha ni Jasmine ang badge, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Bigla siyang niyakap ni Jasmine bilang pasasalamat, at mahigpit din siyang niyakap ni Sinir at sinabing mag-ingat siya. Lumipat ang eksena at makikita ang isang beast lizard na mabilis na tumatakbo habang nakasakay si Jasmine sa likod nito at sinasabing kailangan niyang makalayo. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga mata habang iniisip ang mahabang lalakbayin patungong Etiston City. Kaya dumaan siya sa isang masukal na kagubatan. Biglang huminto ang beast lizard at nagtaka si Jasmine kung bakit. May kalusko sa damuhan at lumabas ang mga beast wolf na pinalibutan siya. Sa takot, nagwala ang beast lizard at nahulog si Jasmine kasama ang kanyang punyal. Tumakas ang beast lizard at iniwan si Jasmine na napalibutan ng mga gutom na beast wolf. Tumakbo siya ngunit bumalik para kunin ang kanyang punyal. Biglang umatake ang isang magic beast, ngunit nagawa niyang itarak ang punyal sa bibig nito. Bumagsak ang magic beast. Nanginginig si Jasmine habang tinitingnan ng dugong Bomalot sa kanyang kamay at naisip niyang ibang-iba ang training sa aktwal na laban. Tinamaan siya sa braso ng isa pang magic beast at napasigaw sa sakit. Sa kabila nito, lumaban siya ng buong tapang at nagawang sugatan ang mga kalaban. Sa huling sandali, nag-unleash si Jasmine ng wind magic at itinaboy ang mga magic beast. Nabulabog ang mga ipon sa kagubatan sa ginawang atake ni Jasmine. Makikita natin na ang magic beast ay tumalsik sa malaking punong mga lod. Si Jasmine naman ay tila hindi pa nabalik ang tindig. Tumayo ang magic beast at iniling ang kanyang ulo. Si Jasmine naman ay nakatingin sa magic beast at nag-face to face na ang magic beast at si Jasmine winika niya sa kanyang sarili na ibubuhos na niya ang kanyang huling lakas at mana at kung may dumating man na iba pang magic beast ay siguradong mamatay na siya. Ihinandaan ni Jasmine ang kanyang sarili at sabay silang sumugod na kaiwas si Jasmine sa atake at nang land naman sinang clean hit sa kalaban. Bagsak ang magic beast sa paligid ni Jasmine at napatakbo ang isa pang magic beast papalayo. Tumingin siya sa bangkay ng magic beast at kinuha ang nakatarak na punyal. Napaluhod si Jasmine sa sobrang pagod at napawikang patawad sa mga magic beast. Habang pinupunasan ni Jasmine ang kanyang madugong mukha ay biglang dumating ang kanyang beast lizard at lampit ito sa kanya. Hinawakan ni Jasmine ito at napawikang ayos na ang lahat. Huwag ka na mag-alala at matakot. Tumayo si Jasmine at handa ng pulutan ang mga gamit niya sa lupa. Mga lods nang may napansin si Jasmine na libro at tinitigan ito ng maiigi habang nilalagay niya ang mga aklat ay may napansin siyang papel na nakaipit sa aklat. Kinuha niya ito at binasa ang sulat. Pansin niya ang isang libro na may sulat mula kay Sinir, isang letter of recommendation para sa Zyrus Academy. Maingat na binasa ni Jasmine ang sulat at napaisip na gusto niyang maging isang adventurer. Sa harap ng Zyrus Academy, makikita ang napakaraming taong pumapasok. Sa loob ng guild, nagtitipon ang mga adventurer. Lumapit si Jasmine sa receptionist upang mag-register at iniabot ang letter of recommendation at ang Flamesworth badge. Napatayo sa gulat ang receptionist matapos mapansing isa siyang Flamesworth at pinasulatan siya ng application letter. Malamig lamang ang tingin ni Jasmine at sigurado niyang sinabi na kukuha siya ng rangkang exam agad. Naiwan na nakatulala ang receptionist at lumakad papalayo si Jasmine. Yumopo si Jasmine sa isang tabi at nag-iisip ng napakadali lang naman pala nito, ilalagay lang pala ang pangalan at edad at marami pang iba. Pero tika lang, anong kinaiba ng dalawa na ito? Core inspection at rank examination. At napaisip si Jasmine, ano nga ang sinabi ng clerk kanina? At may lumapit kay Jasmine na babae, at napawika si Jasmine sa kanyang isip, isang elf. Nagpakilala ang babae na siya ay isang half-elf at napawika na tila may parang iniisip ka, kaya lumapit ako sayo. Napatingin si Jasmine sa half-elf. At winika na oo, may iniisip lang, hehe, mukhang galing ka sa matinding laban, alam ba ng magulang mo na pumunta ka dito? Napayuko si Jasmine at noika niya na paenya na kung ganon, winika ng half-elf na walang dapat ihingi ng pasensya, lahat naman ay may kanya-kanyang kwento sa buhay. Itinuro ng half-elf kay Jasmine na ang puting papel ay para malaman ang mana core level mo at ang isang papel naman ay para naman sa rangkang exam na pag mag one-on-one battle na pag nanalo ka ma-assign ka bilang may mataas na adventurer rank. Dagdag pan iya na matgal magpataas ng rank, halos taon din kung magpataas ng rank pero magsisimula ang karamihan sa C or D rank.
Natuwa si Jasmine at nagpasalamat sa kanya. Tumawa ang babae at nagtanong na gusto mo bang manguna sa rangkang examination at matatag na sinabi ni Jasmine oo gusto kong manguna at ayaw ko mag-aksya ng sandali. Tumawa ang half-elf at napawikang yan ng fighting spirit. At biglang naging seryoso ang tuno ng half-elf at winika ano ang iyong pangalan at matatag na sagot Jasmine. Jasmine Flamesworth I'm Wind Mage buong taas noon nabanggit ni Jasmine ang kayang pangalan at magic power. At napa-thumbs up itong half-elf. Nagpakilala naman ang half-elf bilang si Helen Shard. At sa unang pagkakataon, hindi bilang anak ng Flamesworth, kundi bilang sarili niya. At habang nag-uusap sila ni Helen ay napahinto sila nagnarinig nila sa pag-uusapan na 10 AM pa magsisimula ang appointment. Matapos nun marinig nila ay natatawanag nanunood lang sila Helen kasabay nun ay napaswag ng mukha si Jasmine. At humaran si Helen kay Jasmine at sinabing yang ang aking mga kasamahan. Tumayo si Helen at sinabi kay Jasmine na aalis na rin sila mamaya-maya. At napabuntong hininga si Jasmine at napawikang ganun ba? At napansin ni Helen na malungkot si Jasmine nang marinig na aalis na din sila. At napawika si Helen na magkikita din tayo sa examination kaya wag ka nang malungkot Jasmine, sabay lakad papalayo. At sabay ngiti at napawikang ang pangalan nga pala ng aming grupo ay The Twin Horn. Pala si Helen papunta sa kayang kasamahan at napawikang good luck din sa'yo Jasmine at tugon ni Jasmine ng isang kaway din papaalis. Kinutungan ni Helen ang kanyang mga kasamahan upang tumigil sa pag-aaway, at napahinto sila sa pag-aaway sa sobrang sakit ng kuyong ay napahawak sila sa kanilang mga ulo. Sabay napatingin si Jasmine habang tumawa sa kanila sabay tingin sa registration form na hawak-hawak niya at buong-buo na ang kanyang desisyon na ilagay sa registration form na wild type mage siya at dito na nagtatapos ang chapter mga lods. Mga lods ang the beginning after the end. Side story ni Jasmine Flamesworth. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!